Si Benjo Basas po ng TDC o Teachers Dignity Coalition sa isang pong mabilis lang na panayam tungkol po dito sa kanilang pong panawagan nga, no, yung agad po na implementasyon ng School Mental Health Law. Dahil po sa mga pangyayaring ito hong pinakahuli nga dyan po sa Las Piñas National High School. Sir Benjo, magandang umaga po. Yes, good morning, Manoted. Good morning, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga. Yes po. Sir Benjo, in light of the recent incident yun nga po sa Las Piñas, meron po kayong panawagan para po sa mas mabilis na hiring po ng mga guidance counselor sa lahat po ng mga eskwelahan? Yes po sana. No? In fact, Ma'am Cha, no, gusto ko lamang i-clarify na yung kaya lang i-hire ngayon na yung sinabi po ng ating Pangulo no, doon sa kanyang SONA, yung 10,000 na School Counselor Associates. No? Ito po ay parang modification na existing guidance and counseling law. Kasi ngayon, sa kasalukuyan po, ang pwede lang matawag na guidance counselor ay yung graduate talaga, no? O may master's degree pa nga, o yung tinatawag natin na registered guidance counselors. No po. Napakataas po na qualification yan at napakababa ng sweldo, no? SG11. Ano? Ngayon, yung School Counselor Associates, yan yung pinagmalaki ng ating Pangulo na may 10,000 na darating. SG11 din po yan, kaya modified na po yan. Ano? At least, no, ito po yung mag-graduate ng any course po no, na may kinalaman sa guidance and counseling at saka sa psychology, no? AB or BS Psychology, or pwedeng kahit anong course na merong 18 units no, sa guidance and counseling. Ay pwede pong mag-apply. Kinikilala na po ito ng ating Civil Service Commission no, doon sa isang resolution nilabas. No? Neto lang, no, masyadong late. No? Neto lamang June 30, no? Upon, of course, the request of the Department of Education. Medyo natagalan ito. Medyo natagalan kasi December 2024 pa na ipasa yung batas no, na pirmahan ng Pangulo. Maganda sana no, kung noong pa man, no, mga panahon na yun ay nagkaroon na tayo ng mga school counselors po no, para masilbihan yung ating mga bata. Okay. Yun nga po, napag-usapan niya muli dahil po dun sa SONA na nabanggit ng Pangulo tungkol po dito sa 10,000 Counselor Associates. Pero kung mapapansin po natin, I don't know kung kami lang to ni Manong Ted, Sir Benjo, yung ating mga mambabatas, hindi na natin sila naririnig na nagko-comment po dito eh. Kayo po ba, paano po kaya ito? Ano bang po pwede natin gawin dito? Nung maingay, yung nangyari po dun sa Tacloban School shooting, dami nagbibigay ng comments about this. Pero parang ngayon, parang nakalimutan na po. Siguro dahil nga meron na pong nilabas yung civil service. In fact, sa isang hearing ng Committee on Education sa Kongreso noong nakaraang June po, nabanggit din po ito. No? In fact, sabi nga ng isang mambabatas natin po doon, doon sa civil service, kasi tumagal eh. Natenga sa civil service yung proposal ng DepEd para kilalanin itong mga bagong positions. No? Kasi alam nyo, kahit may batas na, kailangan pa yung civil service natin maglabas ng qualification standards. Diba? Kasi wala naman sa batas yung ganong detalye. No? So medyo tumagal po ito. No? Sabi nga nung isa nating mambabatas, wala talagang iisipin ng ang publiko no, na gagawin ninyo yan ngayon dahil nangyari na nga itong Tacloban. At nasundan pa no, ng iba pa, no? Gaya nga nitong nangyari sa Las Piñas last week. So, hindi naman ito, ako, no, Ma'am Cha, hindi naman ito magic wand, no? Kapag sinabi natin meron na tayong mga guidance counselors, matitigil na itong mga ito. No? Pero I'm sure makakatulong po ito. No? And considering na 10,000 lang itong bagong mga school counselor associates na papasok, no? Samantalang 47,000 yung schools natin. So, ibig sabihin, kulang pa po ito. Diba? Pero at least, no, at the very least, ay nagsimula na no, na ma-implement itong batas na ang layunin talaga, ang intention talaga ay magabayan yung ating mga bata. At hindi lang naman ito, no, isang factor lamang ito, no, yung school ay isang factor lamang para maayos natin ano yung asal, no, yung pag-iisip, no, o yung sitwasyon ano ng ating mga bata. Napakahirap nitong problemang ito, Sir Benjo, no? Na kasi nga ang daming factors nito. Isa lang pong factor nga yung pagkakaroon ng isang guidance counselor na kung libo-libo yung estudyante mo, sa amin ang pinakamalaki sa Region 8, Leyte National High School, di ba? 12,000 ata ang estudyante ron sa high school. So napakarami. Yung paano kaya sa iyong kaisipan, Benjo, yung involvement ng mga bata
sa cyberspace. Kasi meron kang binabanggit din yung copycat crime na ginagawa sa ibang mga bansa din, at sa ating bansa ngayon may mga ganun. Ultimo yung pagbibigay ng banta sa Facebook na mensahe para lang magsuspende ng klase. Laganap na rin. Tama po. No, in fact, meron din isang policy direction po yung ating mga mambabatas din ho dyan. At supportive naman ho kami dyan. Kailangan natin talaga pag-aralan kung paano natin bibigyan ng regulations itong paggamit ng mga social media. While of course, kami appreciated ko personally yung social media o itong internet dahil pinagkukunan naman ito ng resources ng ating mga mag-aaral, even ng ating mga teacher. Pero pagdating sa mga bata, kailangan may certain regulation kung syempre pamilya na yung may decision diyan kung paggagamitin ba ng cellphone, kung i-regulate ba yung paggamit ng internet, kung may iba-block bang mga apps, pamilya na po yung magde-decide diyan Pero ang estado pwede rin. May mga bansa po tayo na pinagbabawal yung certain yung certain applications, certain websites, may mga bansa po na pinagbabawal po 'yan Baka kailangan po yung ating yung ating estado ay umaksyon din po hinggil dito. Kasi tama yan, yung copycat phenomenon. Eskwelahan ko po mismo, biktima po niyan. Last week, meron pong bomb threat dito sa aming eskwelahan. So, at marami pa na mga naiulat. Sige. At kasi nga kapag minor de edad rin, alam nila na wala naman silang criminal liability, particular ho kapag 15 pababa. Salamat Sir Benjo sa inyo pong pagbibigay ng inyong opinion, kaisipan po sa napaka-importanteng isyong pambayan. Salamat po, sir. Yes, Manoted. Thank you po. Salamat na marama. Maupay nga aga. Thank you. Benjo Basas po ang pambansang Pangulo ng Teachers Dignity Coalition. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.